Reverend Father Vic Flores, ang kuha paroko ng Basilica Minor ng St. Paul of the Cross, sa mga church workers, parishioners, mga kapatid ko sa pananampalataya kay Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. So mga kapatid, ngayon pinagdiriwang natin ang Red Wednesday. Ang simbahan ay inaanyayahan ang lahat ng Katoliko na nagsusuot ng pulang damit. Ayan, marami sa inyo nakapulang damit. Hindi upang gunitain lamang yung mga martir na nabuhay noong sinaunang panahon, kundi upang alalahanin din ang mga martir ngayon, ang mga Kristiyano sa iba't ibang bahagi ng mundo na patuloy na dumaranas ng karahasan, diskriminasyon, at maging kamatayan dahil lamang sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang Red Wednesday ay hindi upang tayo'y palungkutin, kundi upang gisingin tayo, upang ipaalala ng pananampalataya ay may kaakibat na pagsubok, ng pagsunod kay Jesus ay laging nangangailangan ng katapangan o kalakasan ng loob sa kabila ng pagdurusa at pagtitiis, mabigat na pagsubok o problema sa buhay at pag-uusig at banta ng kamatayan, ay lagi tayong handa magpahayag at isabuhay ang ating pananampalataya kay Kristo. Amen po? Amen. Ito ang sinabi sa ating ebanghelyo ngayon: darapin kayo at uusigin, kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay haharap kayo sa mga hari at mga gobernador, ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Hindi ito ang uhay ng mga salitang nagbibigay ginhawa na madalas nating naisin mula sa pagsunod natin kay Jesus. Ngunit hindi doon po natatapos ang sinabi ni Jesus, mga kapatid. Idinagdag niya pa, hindi mawawala na isang hibla ng inyong buho. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Hindi niya ipinangako na wala tayong mga nasang sakit at dusa. Hindi kailanman sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin at mamahalin ka ng lahat, o magpakabanal ka, gagaan, giginhawa ang iyong buhay, sumunod ka sa akin at yayaman ka sa material na bagay. Wala hong sinabi ang Panginoon. Kaya pag may mga church worker nagreklamo, Father, bakit gano'n naman? Noon ako ay nagsimula mag-serve sa parokya, dumami ang problema pagsubok ko sa buhay, at kasama sa pagsubok ko ay ang kapwa kong mga church workers na chismoso at chismosa. Ayan, mga nagreklamo nga, bakit nga naman gano'n, no? Nasa simbahan ka na, tapos yung iba, kapatid mo pa sa pananampalataya, ang dahilan ng iyong problema o pagsubok sa buhay. At sinabi ng ating Panginoon ng kabaligtaran, kundi dapat lagi nating ipahayag ang ating pananampalataya sa Kanya, kahit may pag-uusig o banta ng kamatayan. Kagaya ngayon po, no? Mga korupsyon sa ating gobyerno, may mga kawalan ng katarungan, lalo na yung mga mahihirap, pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga namumuno, moral na kompromiso, at ang pagpapahalaga sa masarap na buhay kahit ito ay kasalanan. Hindi tayo pwedeng manahimik, kundi patuloy tayong lalaban ang mga ito sa mga ito at magsalita kung ano ang tama at katotohanan. Amen po? Amen. Kasi karaniwan nating iniisip ang mga martir bilang mga sinaunang Kristiyano, inihagi sa mga leon sa Coliseum, kinain ng leon, pinugutan ng ulo, sinunog ng buhay. Ngunit pinaalala sa atin ng Red Wednesday, mas marami tayo pong martir na Kristiyano ngayon kaysa sa anumang panahon ng kasaysayan.
Sa katunayan po, mahigit 18,000 na simbahan ang siniat sinunog sa Ilagang Nigeria mula noong 2009. Hindi bababa sa 16,000 na Kristiyano ang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya mula 2019 hanggang 2023. At 5 milyon pa ang nawalan ng kanilang tirahan. Noong nakaraang linggo, kabuang 303 na mag-aaral at 12 guro ang dinukot ng mga armadong lalaki sa isang pag-atake sa St. Mary's School, isang katolikong institusyon sa Nigeria, sa gitnang hilagang bahagi ng Afrika. Ayon sa isang ulat na inilatala ng Fides Agency mula sa Vatican, kabuang 145 na pari ang dinukot at 11 ang pinatay sa Nigeria mula 2015 hanggang 2025. Na tanging kasalanan nila ay ang kanilang pagmamahal at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sila yung mga buhay na saksi sa Ebanghelyo ngayon at may mensahe silang dala pa sa atin. Ang pananampalataya ay dapat isinasabuhay at kung kinakailangan, dapat handa lagi nating ialay kay Jesus ang ating buhay. Amen po? Amen. Paano naman tayo na hindi inuusig ng pisikal? Karamihan sa atin dito ay malayang na ipapahayag ang ating pananampalataya kay Jesus. No, we are so blessed. Wala ho tayo sa Nigeria. Nandito tayo sa Pilipinas. Kung meron mang pag-uusig na pinapatay na pare o mga Kristiyano, iilan lang po yan ang nangyari sa Mindanao. Pero ngayon sa kasalukuyan, talagang malaya nating naipapahayag ating pananampalataya kay Kristo. So walang pinapatay na pari, subalit marami na matay na pari sa high blood, sa heart attack, aneurysm at diabetes. Dahil spoiled kami ng mga parishioners namin. Lagi pinapakain na masarap na pagkain. Tuwing Pasko, birthday namin, sacerdotal anniversary, ang naming tinatanggap na regalo, magaan ang buhay dahil mayroong mga church worker na kaisa't kasama namin naglilingkod sa parokya. Kaya blessed na blessed po kami ng mga pari dito sa Pilipinas. Sa panahon ngayon, ang pag-uusig ay kadalasan ay tahimik. Kahit alam na laganap ang kasamaan at kasalanan, nagbubulag-bulagan lang tayo. Kahit alam nating mali, kinakampihan pa natin. Kahit tinuputya na, sinisiraan ng Diyos natin, pinapalakpakan pa ng iba. Dahil sa pera, ay pinagpapalit ang tama at ang ating prinsipyo, lalo na yung pananampalataya natin kay Kristo. Kahit alam natin fake news, kinakalat pa natin. At yung iba sa atin, takot na sabihin ang moral na katotohanan. At minsan, ang pinakamahirap na pag-uusig ay yung patagong pumapatay sa ating pananampalataya, yung pagnanais na manahimik, sa kabila ng laganap na kasamaan, makikikampi pa at susuportahan ang mali at kasinungalingan o itinatago ang pagsasabuhay ng ating pananampalataya kay Kristo. Ngunit sabi ni Jesus, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Kaya ba natin? Kaya natin labanan ng kasamaan dito sa mundong ito? Bibigyan tayo ni Jesus ng grasya at katapangan at lakas ng loob na ipahayag ang ating pananampalataya sa Kanya. Ngunit sabi din ni Jesus, na tayo ay patuloy niya nagagabayan, bibigyan ng kalakasan at katapangan. Kaya wag po tayong mag-aalala. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon kapag tayo ay nanindigan sa ating pananampalataya sa Kanya.
Kasi may magsasabi, baka Father, gantihan kami nila ng masama pag nagsabi kami ng katotohanan. Usigin at magdudusa kami dahil sa aming pagsunod sa Panginoon. Pero sabi nga ni Jesus, kahit isang hibla ng inyong buhok ay hindi mawawala. Ipinapangako niya na bawat hirap at dusa para sa Ebanghelyo, tatandaan ni Jesus at gagantimpalaan tayo. Amen? Amen. Bawat sakripisyo natin, mamumunga yan. Huwag nating kalimutan, noong mga unang Kristiyano ang sabi, the blood of the martyrs is the seed of the church. Nangangahulugan ang pag-uusig at pagkamartir ng mga Kristiyano noon ay nagdulot sa kasaysayan ng paglago at paglaganap ng Kristyanismo. Ito ay tanyag na binitawan ng unang Kristiyanong apologist na si Tertullian noong bandang 197 AD na nakapansin na habang mas maraming Kristiyanong pinapatay, tuwing may isang Kristiyanong pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, mahigit 1,000 ang nagpapabinyag at gusto maging Kristiyano. Mas maraming bagong mananampalataya ang nahikayat na sumapit sa ating pananampalataya kay Kristo dahil sa tapang at sakripisyong kanilang nasasaksihan. At sabi ng Panginoon sa inyong pagtitiis, ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Hindi pinangangako ni Jesus na kapag tayo sumunod sa Kanya, hindi tayo magdurusa o maghihirap o magtiis o mamamatay. Subalit pangako ni Jesus, papalitan niya ng walang hanggan na kaligayahan, walang hanggang kaginawahan, at walang hanggang buhay sa kalangitan ang ating pag-aalay ng buhay. Amen? Amen. Kaya anong gagawin natin ngayon sa Red Wednesday na ito? Una, ipagdasal ang ating mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo na inuusig sa buong mundo. Malaki ho, no? Yung magagawa pa rin natin, yung prayers. Sana, no, patuloy natin sinasama sa ating panalangin na marami pang magpatotoo sa pananampalataya kay Kristo at handang ialay ang kanilang buhay sa Panginoon. Ikalawa, hayaan natin palakasin tayo ng kanilang pag-aalay ng buhay dahil sa pananampalataya kay Kristo. Kasi yung iba magsasabi, Father, hindi ko yata kaya yan. Takot akong mamatay, takot akong magdusa, kaya magbubulag-bulag na lang ako. Nako, hindi ko na kaya sumunod kay Kristo. Sasabihin ng iba, no? Ganyan. Kaya nilang mag-alay ng buhay, kaya din natin siguro mag-alay. Amen? Amen. Tayo din sana laging handa mag-alay ng buhay kay Jesus. Yan o yung wag nating kalimutan. Sila yung ating inspirasyon sa pangkasalukuyan nating panahon. Ikatlo, sana handa laging ipahayag at manindigan sa tama at katotohanan na tinuro sa atin ni Kristo at labanan natin yung kasinungalingan o fake news at kasamaan. Huwag tayong magbulag-bulagan. Kung meron tayong kapatid sa pananampalataya, lalo na patuloy na gumagawa ng masama, sabihin natin sa kanila, yung mali nilang ginagawa, itama natin sila, maging kasangkapan tayo ng Panginoon, na ang mundong ito, na alam natin, punong-puno pa rin ng kasamaan na nangyayari sa ating paligid, ay may maninindigan sa tama. At mayroong magtatama sa mga nagkakamali o nagkakasala. At panghuli, suportahan ang mga misyon at kawanggawa ng Aid to the Church in Need at manggagawa ng simbahan na nagmimisyon sa mga lugar na mapanganib maging Kristiyano. Alam niyo ho pa, ang dami natutulungan ng Aid to the Church in Need sa buong mundo. Yung mga pari na misyonero,
na wala silang sapat na kakayahan na suportahan ang pinansyal na pangangailangan sa pang-araw-araw nilang buhay, lalo na sa Africa, tinutulungan yan ng Aid to the Church in Need. Ang mga dioceses na mahihirap, na walang kakayahan din na pinansyal upang ang mga seminarista ay hubugin maging pare, o ang mga madre, wala din kakayahan na mahubog ang mga madre o nagmamadre, tinutulungan sila ng Aid to the Church in Need. Ang mga parokya na walang kakayahan dahil sa hirap ng buhay na ipagawa ang kanilang simbahan. Hindi katulad dito sa inyong parokya, ang ganda-ganda ng simbahan. Marami sa inyong mga generous na benefactors, subalit lalo na sa Africa at ibang mahihap na mga bansa, tinutulungan sila ng Aid to the Church in Need. Yan, yung mga apostolate ng Aid to the Church in Need. At nawa, patuloy natin sila tulungan anuman yung ating makakaya. Sana ho nagulog kayo sa second collection noong nakaang linggo. At mamaya din po may second collection. Kaya maraming salamat din po sa inyong suporta sa Aid to the Church in Need. Kaya ngayong araw na ito, ang pulang nakapaligid sa atin, mga nakapula, nakasuot ng t-shirt, paglabas natin, makikita natin, matunghayan natin, ang pula na harap ng inyong simbahan. Yan ay hindi kulay ng pagdurusa at kamatayan. Baka kasi lagi iniisip natin, ako, pagdurusa yan, ako, mamamatay ako kay Kristo, kaya hindi ko kaya, baka mahirap gawin yan. Hindi. Ito yung kahulugan yan. Ang pulang yan, na kulay ay tagumpay ni Kristo sa mga nagmamahal sa Kanya hanggang wakas. Tagumpay ng ating pagpapahayag ng pananampalataya sa Kanya. Tagumpay ni Jesus sa kasalanan, tagumpay ni Jesus sa kamatayan. Amen po? Amen.